everybody, this is Nalin and welcome to my vlog. Narito na nga mga beshi ko yung full video kung paano nga kami nakarating doon sa Agtelec National Park. So tara! Gala tayo. So ayun na nga mga beshi ko, ang lakad na to ay isang biglaang lakad na naman. Kasi ba naman hindi ko talaga malaman-laman kung ano yung mga planong matutuloy o yung mga planong drawing lang. Kaya naman dahil araw ng Sabado ngayon talaga namang late akong gumising. At dahil nga doon half bath lang ang ginawa ko at dali-dali nang nagbihis at nag-ayos. Pero dahil babae tayo, kahit pa yung mabilis na sinasabi, mabagal pa rin. Nag-umpisa na nga ako dyan na mag-ayos ng mga anik-anik na dapat kong dalhin. Anik-anik? Babae lang talaga nakakaalam kung ano-ano ang mga yon. Naglagay din pala ako dyan ng hand cream kasi for sure malamig na naman sa labas. After ko nga mag-ayos, chinek ko nga yung loob ng wallet kasi lagi-lagi kong nakakalimutan yung Wise card ko pati na din yung TRC. Ang dalawang to, ito pa naman yung pinaka-importante kapag nagala. At pagkatapos nga noon, dali-dali na nga akong lumabas kasi naman itong sa Ate Lenlen at Ate Helen, hindi na pa ako ginagalitan kasi naman late daw akong gumising. At syempre, kasama din namin ngayon si Tin. Nakatulad ko, isa ding pahulihin. Ha? Ano daw? Just lang mga beshi ko. So ayan, may service nga pala kami papunta doon. Pero bago yon, naisipan nga muna namin dumaan muna sa Vietnamese store para bumili ng makakain na pwedeng baunin. Walking distance nga lang pala yung layo ng store na to dun sa dorm namin. So ayan mga beshi ko, kung ano-ano na nga lang ang pinagdadampot ko dyan. After nga namin makapagbayad, dumiretso na kami dito sa kotse. Nga pala mga beshi ko, 3 hours nga pala yung magiging biyahe natin papunta doon sa Agtelec National Park. At alam nyo ba mga beshi ko na ang Agtelec National Park ay ang kalahati nun is part na ng Slovakia. So parang nakapag out of the country na naman tayo. Kaya sobrang excited na naman ako sa galang to. At dahil nga wala pa kaming mga almusal, naisipan na nga muna namin kumain. Buti na nga lang talaga may dalang pagkain si ate. Siya talaga yung laging Girl Scout sa bawat gala namin. Tapos binigyan niya pa kami ng chocolate na galing sa Austria. Ganon talaga siya kabait. So ayan mga beshi ko, after nga ng ilang oras na biyahe, naisipan nga namin mag-stop over para naman makapag-CR or makapagkape. Kasama ko nga pala ngayon si Ate Helen, si Tin at saka si Ate Lenlen. Kasi sila lang din naman yung laging kasama ko sa bawat gala ko. At makalipas nga ang ilang oras, sa wakas narating na din namin itong Agtelec National Park. At pagkababa nga namin ng kotse, ganitong view na agad yung sumalubong sa amin. At kung kayo naman po ay pupunta dito na may service din, wag po kayong mag-alala kasi meron din naman sila ditong parking lot. Makikita nyo pala dito yung map ng cave. At kung napansin nyo nga, may part ng cave na nasa Slovakia na. Ganun kalawak ang Agtelec National Park. Naku, ang dalawang to pagpasensyahan nyo na kasi naman nag-isip bata na naman. Kapag sila talaga yung kasama ko, legit yung saya. Puro tawa na lang yung nangyayari sa sobrang kakulitan. Nga pala mga beshi ko, sa pagpasok dun sa cave, may kailangan kang bayaran na entrance fee. At dahil nga holiday dito sa Hungary, na-avail namin yung 20% discount. Kapag naka-avail ka ng 20% discount, ang babayaran mo na lang is 3,200 forint ang bawat isa. Sa mga gusto namang pumunta pa dito, pwedeng-pwede naman. Kasi ang pagtutour sa cave, open po siya everyday from 8 AM hanggang 4 PM ng hapon. At pwede din kayong makapag-book online sa booking.com. Pili lang kayo doon ng araw at oras kung kailan nyo gustong pumunta. At dahil nga malayo ito sa Budapest, kapag nag-book po kayo online, provided na nila yung bus at meron na din po kayong magiging tour guide. Kasi mga beshi ko, kung pupunta kayo dito at magko-commute, mahihirapan kayo sa schedule ng bus nila dito. Kasi ang biyahe dito, 2 beses lang sa isang linggo. So ayan mga beshi ko, 1:00 ng hapon, nag-start na nga kami mag-explore. Dito pa nga lang sa bungad, talaga namang maa-amaze ka na. Nga pala mga beshi ko, kung napapansin nyo nga, madami kaming nakasabay. Kaya kahit madilim yung kuweba, hindi ka makakaramdam ng takot. Pero may mga part din dito sa kuweba na nilagyan nila ng ilaw para magsilbing liwanag. At tulad nga ng sabi ko, kapag nag-tour kayo dito, magkakaroon kayo ng tour guide. Ipapaliwanag din sa inyo ng tour guide yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa loob ng kuweba. At alam nyo ba mga beshi ko na isa sa ipinagbabawal nila ay bawal na bawal kang humawak ng kahit na anumang bagay dito sa loob ng kuweba. Kasi daw mga beshi ko, may mga bakterya daw yung mga kamay natin na pwedeng mag-iwan dun sa bagay na hinawakan mo. Kasi nga mga beshi ko, yung bakterya na yon pwedeng makaapekto sa pagtubo ng mga living organisms na makikita mo dito mismo sa loob ng kuweba. O diba parang ang tali-talino ko? At sa loob nga ng napakalaking kuweba na tong mga beshi ko, makakakita ka ng 280 different caves. Nagkakaiba-iba lang sila sa features and characteristics. Kaya naman, ang pagpunta mo dito magiging unforgettable experience mo talaga. Ito naman yung sinasabi nilang Baradla Cave na mayroong 26 km long. At yung 8 km nito mga beshi ko is part na ng Slovakia. Ganun po siya kalaki. Ang Baradla Cave System ay isa ito sa pinakamalaki at pinakamalawak na cave system dito sa Northern Hungary. At isa pa nga sa pwede mong makitang cave dito is yung Domica Cave, na kung saan nasa part na ng Slovakia ang cave na to. At makakakita ka nga din pala dito ng
underground river. At kung mapapansin nyo nga, hindi ganun kalinaw yung tubig pero wala ka namang mapapansin na nagkalat na mga basura. So ayan, dahil sobrang dilim ng paligid, talaga namang naghahanap kami ng may ilaw para naman masinagan yung mga mukha namin. At alam nyo ba mga beshi ko na nung unang panahon, ginawang sementeryo ang kuweba na to. Madami daw ditong nahukay ng mga buto ng tao. At bukod nga doon, madami kang pwedeng makitang mga living organism sa loob ng kuweba. Makakakita ka rin dito ng mga panike na abot kamay mo lang. So nga lang, bawal na bawal talagang humawak ng kahit anumang bagay dito sa loob ng kuweba. Kaya hanggang tingin na lang tayo. Mas maganda pa rin kasi talaga mga beshi ko na sumunod. Kasi sa pagkakaalam ko kapag nahuli ka na hindi sumunod, magkakaroon ka ng multa. Tapos nalaman ko pa mga beshi ko na sa loob ng kuweba na to, may mga event na ginaganap. Pwede ditong tumugtog ng mga piano at iba pang mga instrument. Narito nga pala yung underground river nila dito. So ayan mga beshi ko, ibig sabihin nasa part na tayo ng Slovakia. Wala na tayo sa Hungary. So ayan, sabi ng selfie pero video yung nangyari. Kaya tingnan nyo naman yung mga aurahan namin. At tulad nga ng sabi ko na kanina, may mga event na ginaganap dito. Kaya makakakita ka talaga ng mga upuan sa paligid. Narito naman yung iba pang cave na pwede mong matagpuan dito sa loob. At bukod nga sa mga kuweba, makakakita ka rin dito ng iba't ibang klase ng sinkhole na isa din na dapat mong makita kapag pumunta ka dito. Kaya naman for sure magiging sulit yung binayad at yung pagod sa pagpunta mo dito. Pumasok nga kami dito sa maliit na lagusan para puntahan yung iba pang cave. At kapag nandito ka na sa loob ng cave, mga beshi ko, kailangan attentive ka. Kasi possible na mauntog ka. At baka kapag nangyari yun, matauhan ka din tulad ko. Ha? Ano daw? Dito naman yung iba pang cave na aming pinuntahan. At after nga ng ilang oras doon sa madilim na paligid, finally nakalabas na rin kami. After talaga ng dilim, laging may liwanag. Ha? Ano daw? Nga pala mga beshi ko, kapag pumunta kayo dito at gusto nyo mag-stay ng mas matagal, pwede naman kayong mag-stay dito sa mga malapit na hotel o di naman kaya sa mga Airbnb. At pwede kayong makahanap ng mga matutuluyan nyo dun lang sa booking.com. Bukod pala sa pag-explore sa cave, madami pa kayong pwedeng gawin dito. Kaya naman siguradong mag-e-enjoy at magkakaroon kayo ng unforgettable experience sa pagpunta dito.
after nga ng ilang oras na pag-iikot doon sa loob ng kuweba, nandito na nga kami ngayon sa exit para lumabas. So napansin ko nga mga beshi ko, iba yung exit at iba naman yung entrance nila dito. Parang bigla naman ako nanibago kasi sa loob sobrang dilim, tapos ganun yung mga makikita mo sa bawat paligid. Tapos paglabas mo, ganitong view naman yung sasalubong sa'yo.